nyo? Hindi. Ang tawag dyan, snow leopards. Sa tuktok ng bundok ng hibok-hibok, may nakatirang pamilya ng mga snow leopards. Si Nanay Leopard, si Stella, at saka si Sammy. Mahal na mahal ni Nanay Leopard ang kanyang mga anak. At ginagawa niya ang lahat, mga bata, para maalagaan lang ang kanyang mga anak na si Stella at si Sammy. At akalain mo, paggabi, tinatakpan niya ng kanyang bunto ang kanyang mga anak para hindi sila ginawin. Si Sammy at si Stella ay mahilig maglaro doon sa kabundukan. Tingnan ninyo. Kaya merong bilin lagi sa kanila si Nanay Leopard. Alam nyo ba kung ano ito? Sabi ni Nanay Leopard, pag nagsimula ng bumuhos ang snow, mag-ingat kayo mga anak, sapagkat mahirapan kayong makakita sa daan. Pero sabi ni Nanay Leopard, huwag kayong matakot. Pag nangyari yun, huwag kayong mag-alala. Tawagin nyo lang ako at tutulungan ko kayo. Darating ako, mga anak ko. Kaya lumipas ang mga araw, tingnan ninyo mga bata, si Sammy at si Stella ay masayang naglalaro kasama ang kanilang mga kaibigang hayop. Si Boy, daga. At maganda ang panahon. Nakikita nila ang daan, maaliwalas ang kapaligiran, at hindi sila nag-aalala. Masayang masaya sila dahil wala namang snow. Pero lumipas ang mga araw, naglalaro sila sa labas, doon sa gubat. At sa sobrang saya nila, hindi nila namalayan na bumubuhos na pala ang snow. At napansin na lang nila, hindi na nila makita ang daan. At di nila alam kung nasa na sila, natataranta na sila. Kaya ang ginawa nila, iyak sila ng iyak. Palakas ng palakas ang kanilang iyak. Dahil takot na takot sila. Kaya naman, narinig ito ni Nanay Leopard. Mabilis na tumakbo si Nanay Leopard sa kanyang mga anak to the rescue para pakalmahin ang kanyang mga anak. Sabi niya sa kanyang mga anak, diba sabi ko sa inyo na pag bumuhos ang snow, mag-ingat kayo? At pag kayo ay nandun na, huwag kayong matakot, tawagin niyo ako, tutulungan ko kayo. Eh sabi naman isa, Nanay, kasi hindi namin namalayan. Bumuhos na po ang snow. Hindi na namin makita ang daan. Natakot na po kami at nataranta. Patungong sabi ni Sammy. Pero sabi ng kanyang Nanay Leopard, sa susunod, tawagin niyo ako. Huwag kayong matakot at darating ako, tutulungan
po kayo. Ngayon din mga bata, sa ating pinag-aaralan ngayong hapon, yun din ang gustong ituro sa inyo ng Panginoon na huwag kayong matakot. Huwag kayong kulit. Bakit nawala na to? Natakot na. Huwag kayong matakot. Malakas. Huwag kayong mag-alala, magtiwala kayo sa Diyos. Di ba mga bata, may pagkakataon na may narinig kayo na paparating na malalakas na bagyo? Mga lindol, natatakot kayo, huwag kayong matakot, huwag kayong mag-alala. Mag-pray lang kayo lagi kay Jesus, iingatan niya kayo. O di ba minsan, walang trabaho si tatay? Natatakot kayo, baka wala kayong pagkain, walang baon? Mag-pray lang kayo, nabigyan siya ng trabaho ni Jesus at siya ay magkakaroon ng trabaho. Di ba may time na may sakit si nanay? Natatakot kayo. Pero huwag kayong matakot, mag-alala. Mag-pray lang kayo kay Jesus. At papagalingin ni Jesus si nanay. Kaya balik tayo sa kwento mga bata, tingnan ninyo. Kaya ito na mga bata. Ito na yung pinakahihintay natin. Habang nag-uusap pa sila na mag-iina, yan, nag-uusap pa sila. Biglang meron silang narinig na tunog sa di kalayuan. Meron silang narinig na tunog sa di kalayuan. Ano kayang tunog yun? Ano yun? Pastor? Bali! Bali! Sabi ni Nanay Leopard, bilis! Kailangan natin tumakbo at tayo'y mga tawidon sa kabilang gilid ng bundok kung saan tayo ligtas. Sapagkat paparating na ang grupo ng mga lobo. Kaya tumalon! Si Stella! At nakaabot siya sa kabilang gilid ng bundok. Pero may nakita siyang mga anino sa kanilang likuran. Papalapit na ang mga grupo ng mga lobo. Patakbong mabilis papunta sa kanila. Kaya takot na takot sila. Pero sabi! Tumingin ka sa akin! Tumalon ka at sasaluhin kita! Sabi ni Nanay Leopard. Naiwan si Sammy sa kabilang gilid pa. Pero takot na takot si Sammy. Sabi niya, maliit pa ako.